Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Mean Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5. Makibalita muna tayo. Ano bang latest mula dito sa Senado? Huwag munang matulog. At yan po ang mensahe ni Senator Win Gatchalian sa Department of Energy at sa Philippine National Oil Company o PNOC. Huwag daw muna silang matulog hanggat hindi pa nakakahanap ng supply o ng sapat na supply ng langis. Lalo't nanganganib na nga yung reserba natin ng langis dahil sa mismong pagdinig ng Senado ngayong araw, inamin ng mga oil companies na nahihirapan talaga sila sa pag-procure at pag-secure ng supply ng langis. So far, for example, yung Petron at Shell, meron silang enough na supply hanggang end of May. Yung iba namang mga oil companies, for example, Caltex and Jetty, hanggang end of April. Pero ang tanungan ni Senator Win Gatchalian, pagkatapos ng Abril at Mayo, ano nang mangyayari? Mukhang walang kasiguraduhan. At yan ang sinasabi ng mga senators dito na hindi maganda na nagpapatuloy tayo na may uncertainty. Kaya yung mga oil companies, humihingi na sila ng tulong sa ating gobyerno sa pamamagitan ng tinatawag na government-to-government negotiations. Ano ba yan mga kapatid? Sa ngayon kasi, kabilang daw sa nagpapahirap lalo ng pag-secure ng supply ng langis bukod sa nagpapatuloy na digmaan sa Middle East, yung pagsara ng Strait of Hormuz, ay may mga bansa na kasi na nagdeklara ng export ban. When you say export ban, ibig sabihin, hindi na sila nagbibenta, nagbibigay ng langis sa ibang mga bansa at tinatamaan tayo niyan. So, sino ba yung may mga export ban? Kabilang na dyan, Singapore and China. So, ang sinasabi ng mga oil companies, kailangan nila ng intervention from the government para yung ating gobyerno ang makipag-usap sa gobyerno ng bansang merong malaking reserba ng langis para mapagbigyan naman tayo at makakuha pa tayo ng supply sa ngayon. Ayon naman sa ilan pang mga grupo, for example, yung PCCI, nakahanap sila ng ilang supply ng langis. Kaya ang sinasabi ni Senator Win Gatchalian, baka pwedeng magtulungan na lang yung private companies and then yung ating gobyerno para nga masiguro dahil nanganganib talaga yung supply ng ating langis. Kaya nga ng sinasabi ng mga nakaraang linggo pa, good for 60 days. At ngayon, ang sinasabi ng mga oil companies ay hanggang end of April o hanggang end of May na lamang yan. Samantala, siniguro ng DOE na this coming Saturday, merong parating na 22 milyong litro ng diesel galing Japan. Yun nga lang, nung tinanong, gaano katagal ang itatagal niyan? Naku, yung supply na yan pala mga kapatid, isang araw lang ang itatagal dahil nga malaki ang demand sa nasabing produktong petrolyo. Samantala, segmi lang ako mga kapatid, naalala niyo po, kagabi ay pinirmahan na ng Pangulo yung batas para magbigay ng emergency power sa kanya. At kanina ay kinumpirma ng Department of Finance na ang pinakamaaga na pwedeng mag-release ng executive order ang Pangulo para nga tapyasan o isuspindi ang excise tax sa langis ay April 12 or 13. Malalaman natin kung by that time mararamdaman na ba nating mga consumers yung pagbaba ng presyo ng langis kahit papano. Magbabalik po ako sa update. Ako po si Mean Los Baños. Magandang araw po sa inyo.